Sunod-sunod ang mga magagandang laban ngayon sa 140 pound super lightweight division. Dahil sa darating na March 14 ay isa na namang napakagandang laban ang ating masasaksihan sa division na ito. Unahin nating tingnan si Arnold Barbosa. Mayroon siyang 32 wins. 11 of those wins coming by way of knockout. Isang talo lamang, wala pang draw. Sa super lightweight division ang paglalabanan. Mayroon itong knockout ratio na 34.38%. 34 years old na sa kasalukuyan. Orthodox ang kanyang boxing stance. Mayroon itong height na 5 foot 9 inches. Mayroon siyang reach na 72 inches. Yung kanyang huling tatlong laban ay noong November 16 taong 2024 kontra sa delikadong kalaban na si Jose Carlos Ramirez at nakuha niya yung panalo via unanimous decision sa round 10 at nasundan sa isa na namang dekalibreng kalaban na si Jack Catterall noong February 15, 2025 at nakuha niya yung panalo. Na-upset niya si Jack Catterall via split decision sa round 12 at pagdating ng May 2 taong 2025 ay nakaharap niya si Teofimo Lopez at dito nakuha niya yung kanyang kauna-unahang talo sa kanyang professional boxing career via unanimous decision sa round 12 at dito tayo sa kanyang makakalaban. Ang kanyang makakalaban ay si Kenneth Sims Jr. Mayroon itong professional boxing record na 22 wins, 8 sa 22 na panalo ay knockout. Mayroon na siyang 3 talo at 1 draw. So pareho silang lumalaban sa super lightweight division. Knockout ratio nitong si Kenneth Sims Jr. ay 36.36%. 32 years old sa kasalukuyan. Parehong orthodox ang kanilang boxing stance. Mayroon itong tangkad na 5 foot 10 inches. Mayroon siyang reach na 69 inches mga katropa. So pagdating dito sa kanilang statistics, at matanda ng 2 taon itong si Arnold Barbosa. Pero yamado naman siya pagdating sa reach ng 3 inches. So dito sa huling tatlong laban nitong si Kenneth Sims Jr. noong August 10, 2024 kontra kay Jonathan Romero at nakuha niya yung panalo via referee technical decision sa round 5. Schedule sa round 10 yung laban na yon. Nasundan sa February 15 taong 2025 kontra kay Kendo Castañeda at nakuha niya yung panalo by unanimous decision sa round 10. At nasundan sa August 2 taong 2025 kontra naman kay Oscar Duarte at dito talo si Kenneth Sims Jr. via majority decision sa loob ng 12 rounds mga katropa. So dito tayo, sino ba yung mas favorite dito? Pinapaboran ng mga eksperto. So, yamado dito, itong si Kenneth Sims Jr. mga katropa. Underdog sa paparating na laban, itong si Arnold Barbosa Jr. Subalit, habang malayo pa yung laban mga katropa, mas maganda habulin niyo ito kung gusto nyong tumaya dito kay Arnold Barbosa na isang underdog dahil sa palagay ko may tsansa na bumaliktad ang odds dito. Dahil hindi malayo na babaliktad dito dahil kung pagbasihan natin yung mga previous na mga laban ng dalawang fighter mga katropa ay advantage dito si Arnold Barbosa. Lalo na sa mga quality opponent. Mas magaling yung mga nakalaban nitong si Arnold Barbosa, mas quality yung kanyang mga nakalaban kumpara dito kay Kenneth Sims Jr. Siguro nakikita ng mga eksperto siguro yung style na itong dalawa at pinapaboran nila itong si Kenneth Sims. Mayroong mga ganito na instance sa sports betting apps mga katropa, lalo na sa boxing. Minsan nagbabago yung betting odds ng dalawang fighter habang papalapit na yung laban at baka isa rin ito na posibleng magbago o kaya lalong magkalapit na lang yung kanilang diferensya sa betting odds dito. Habang medyo mas malaki-laki pa ng konti, habulin nyo ito. Habulin natin to mga katropa sa mga mahilig mag-abang sa mga underdog na laban. So proceed tayo sa major factor ng ating breakdown sa power comparison. O sino ba yung mas lamang sa kanila pagdating sa power? Ito sa sariling opinion ko lang ito mga katropa. Sa aking pagmamasid ay halos parehas lang, halos pantay lang itong power nitong dalawa. Medyo may snap pa nga yung power mga punches nitong si Arnold Barbosa. Subalit medyo mas may kabigatan lang ng bahagya yung mga patama nitong si Kenneth Sims. Pero sa palingin ko sa aking sariling pananaw mga katropa, parang di halos magkalayo yung impact ng kanilang mga suntok. Pero dito pagdating sa speed and footwork, sino ba yung mas nakakalamang sa bilis? Lalo na sa mga kombinasyon. Para sa akin mga katropa, pinagmamasdan ko yung mga huling laban nilang dalawa, mas nakikita ko lumalamang sa speed itong si Arnold Barbosa.
Ganon din sa footwork. Para sa akin, mas nakakalamang itong si Arnold Barbosa. Para din may idea kayo mga katropa, mas maganda rin panoorin nyo din yung previous nilang laban. Lalo na yung huling laban nila mga katropa. Maganda, parehong maganda yung mga boxing fundamentals nitong dalawang boxing hero. Kenneth Sims, maganda rin, magaling rin na boxing hero ito mga katropa. Mautak din, no? Mataas din yung kanyang ring IQ. Ganon din itong si Arnold Barbosa Jr. Maganda din yung kanyang pacing, no? Marunong din gumamit ng distansya, maganda rin yung kanyang ring IQ, kaya magandang laban ito. Hindi masyado katulad ng inaasahan natin sa ibang laban na pukpukan talaga, no, ang matinding aksyon. Ito ay parang chess match ito, no, dahil labanan ng mga tactical fighter, no, yung mga technical style itong dalawa. So parehong nag-aabang mga counter puncher. Pero pagpalagay ko sa ganitong klaseng laban na hindi naman masyadong nagkalayo sa aking sariling obserbasyon, lumalamang pa nga sa aking obserbasyon dito itong underdog na si Arnold Barbosa. Kung pagbabasihan ko yung mga quality of opponents, mas maraming quality na opponent itong si Arnold Barbosa compare dito kay Kenneth Sims Jr. Yung kanilang huling nakalaban ay parehong kilala na. Huling laban ni Kenneth Sims Jr. at nagresulta nga ng kanyang pagkatalo ay itong si Oscar Duarte. Samantalang ito namang si Arnold Barbosa, yung kanyang huling nakalaban at nagbigay sa kanya ng kauna-unang talo ay itong si Teofimo Lopez, na magaling din na fighter mga katropa. Kung i-compare naman natin si Oscar Duarte at saka si Teofimo Lopez, para sa akin mas magaling talaga itong si Teofimo Lopez. So dito tayo sa sino ba yung may advantage sa endurance at durability. Para sa akin mga katropa, parehas lang yung kanilang tibay, ano? At parehas lang din na sanay na sa mahabang laban. Dito ay bibigay ko na lang na mas bahagyang kalamangan itong si Arnold Barbosa Jr. dahil nga kung titingnan natin yung kanilang mga mataas na laban sa previous nilang experience mga katropa, mayroong unahin natin dito kay Arnold Barbosa, mayroon siyang laban, no, pang ilang 12 rounds na ba yung kanyang naranasan, yung kanyang na-experience sa kanyang professional boxing career. Well, pangalawang beses na ito yung kanilang paparating na laban, pangalawang 12 rounds na yan sa kanyang professional boxing career. Yung kasunod ay yung 10 rounds, pang ilang 10 rounds na ba yung kanyang experience sa kanyang professional boxing career. Ito yung maganda, pang 15 beses na, 15 times na 10 rounds ang laban nitong si Arnold Barbosa Jr. So compare nga natin dito kay Kenneth Sims Jr. Yung 12 rounds ni Kenneth Sims Jr. mga katropa sa paparating nilang laban ay pareho, pangalawang 12 rounds trend ni Kenneth Sims Jr. So yung pangalawang laban na mahaba, yung round 10, pang ilang round 10 na laban na ba ni Kenneth Sims Jr. ito, yung kanyang paparating na laban. So parehong round 10 din ang schedule ng kanilang paparating na laban mga katropa. So balik tayo, pang ilang round 10 na ba na laban ni Kenneth Sims Jr. Well mga katropa, pang-apat pa lang, no? Ang laki ng diferensya. 11 fights ang advantage nitong si Arnold Barbosa. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mahilig kayong mag-abang sa mga underdog at parehong quality ang mga boxer na ito mga katropa, parehong mautak, parehong maganda yung kanilang mga boxing fundamentals. Kaya hindi rin tayo madismaya kung dito tayo tataya sa underdog na si Arnold Barbosa, dahil sa palagay ko hindi naman masyadong magkalayo talaga yung agwat ng kanilang skills, ano? So sino ba yung mas hunger? Sino yung mas gutom sa kanilang dalawa na manalo dito? Sa palagay ko, parehas lang, equal lang ang ibibigay ko sa sino yung mas hunger sa kanila, no? Lalo na't pareho silang galing sa kanilang talo sa tough na laban, no? Sa magandang laban, no? Galing sa mga dekalibreng kalaban din na pareho silang tinalo. At pareho yung mga mentality nitong dalawa. Parehong gustong makabawi, parehong gustong bumangon. So sino yung most accurate sa palagay ko dito mga katropa? Halos pantay lang din. Sino yung mas accurate? Accurate din yung mga counter punching nitong si Kenneth Sims. Ganon din itong si Arnold Barbosa. Sino yung mas mataas na IQ? Palagay ko mga katropa, mas mataas yung diskarte nitong si Arnold Barbosa. Mas magalaw siya sa ibabaw ng ring. Mas maganda yung kanyang pacing kumpara ng bahagya, kumpara dito kay Kenneth Sims Jr. So yung breakdown advantage, sino ba yung mas nakakalamang sa kanilang dalawa sa pag-breakdown advantage ko dito? Yung ratio ko dito mga katropa, 60% pabor ako na mananalo dito yung underdog na si Arnold Barbosa, 40% dito kay Kenneth Sims Jr. Depende na rin sa inyo yan, ito naman sa akin ay reference nyo lang, no? Sa sariling pananaw ko lang naman ito. So, depende na rin sa inyo yan kung sa kaninong estilo yung sa tingin niyo ay lalabas na mananalo dito. So final prediction mga katropa,
Para sa akin, Arnold Barbosa ako dito by unanimous decision or majority or split decision or pwede ring magresulta sa tabla ito. No, pwede ring lagyan natin ng konti sa tabla. Hindi rin imposible na magresulta sa draw ito. Lalo na't parehang technical, parehong mautak lumalaban, no? Parehong counter puncher, nag-aabang lamang. So baka magresulta sa tabla din. So malaki rin ang, pero palagay ko kung mayroong option dito na fight gusto distance, yung gusto distance talaga yung pinaka-safe na paglagay sa ating mga taya dito dahil sigurado mas malaki yung tsansa na magresulta talaga ito sa kamay ng mga judges, mga katropa. So kayo, mga katropa, ano kaya sa palagay ninyo yung magiging resulta ng laban na ito? Please comment down below, mga katropa. So hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Sa mga katropa na hindi pa nakapag-subscribe, hihingi po ako ng konting favor. Please like and subscribe at para hindi rin kayo mahuli kapag ako ay nag-upload ng mga ganitong klaseng video.